Akala mo ba hindi ko alam? Nilalandi mo ang crush ko. Ampon ka lang naman ng mommy at daddy mo. Hindi ka nila tunay na anak, pero kung makaasta ka, akala mo Buena Vista ka, sampid ka lang naman. Bumuntong hininga si Naomi. Wala naman siyang alam tungkol sa crush ng pinsan niyang si Madison. Nag-aaral lang naman siya. Wala siyang panahon sa mga ganoong klaseng damdamin. Matabang niya itong tiningnan. Anong gusto mo? Wala naman akong alam sa sinasabi mo. Isa pa, kailangan mo ba talagang ipangalandakan sa buong school na ampon ako? Napairap si Madison. Bakit? Totoo naman 'di ba? Ampon ka lang. Hindi ko maintindihan sina Uncle Samuel at Auntie Jade kung bakit ka pa nila inampon. Nakakainis ka. Iniwan na siya ni Madison sa hallway ng building na iyon. Nangingilid na lamang talaga ang mga luha ni Naomi tuwing maririnig iyon mula sa kanyang mga pinsan. Kapag may family reunion o nagbabakasyon sila sa ibang bansa, palaging siya ang pulutan ng mga kamag-anak. Kahit ilang beses iyong itago ng kanyang mga magulang, alam niyang iyon ang magiging kanyang dungis. Maliwanag pa sa sikat ng araw na isa lamang siyang ampon. Kaya nga, habang lumalaki si Naomi, hindi man direktang sinabi sa kanya ng mga ito, alam niya na agad ang katotohanan. Hindi na rin siya direktang kinausap ng mga ito. Para bang hahayaan na lang ang isyong iyon na nakalutang sa pamilya nila. Ni hindi man lang binigyan si Naomi ng malinaw na paliwanag. Kaya nang makauwi si Naomi, hindi niya maiwasang maging malungkot. Hindi na lang siya nagpahalata sa mga magulang. 14 anyos na siya. Ayaw niyang dumaing palagi sa mga ito na parang isang batang mangmang pa sa lahat ng nangyayari. Yaya Lena! Tawag ni Naomi, mahinang boses. Hindi ako masaya. Lumambot ang ngiti ng kanyang Yaya Lena. Bakit naman? May bumabagabag ba sa'yo? Napakagatlabi si Naomi. Kilala niyo po ba ang tunay kong mga magulang? Suminghap ito sa gulat. Bakit mo tinatanong yan ngayon? Nag-alinlangan si Naomi. Hindi na naman po lihim sa akin ampun ako, Yaya Lena. Alam ko pong maganda na napunta ako kina mommy at daddy pero... Malumanay na udyok ng kanyang yaya. Palaging may kulang. Kahit ano pong gawin ko, kahit anong sayang na idudulot ng buhay ko po ngayon, parang may butas sa loob ko na hindi po mapunan. Inabot ni Yaya Lena ang kamay ni Naomi. Naiintindihan kita, natural lang na ganito ang maramdaman mo dahil itinago ng mga magulang mo ang totoo at ikaw na lang ang kusang nakatuklas sa sarili mo. Normal lang na maging mausisa ka sa tunay mong pagkatao. Palaging naghahanap ng mga sagot ang katanungan sa sarili mo. Gusto mong malaman kung saan ka nanggaling, kung sino ka. Ngunit Yaya Lena, hindi ko nga alam kung saan po ako magsisimula, kaya umaasa akong may alam po kayo. Sabi ni Naomi na puno ng lungkot ang boses. Pero, bakit mo pa kailangang malaman? Ayaw mo ba sa mga magulang mo? Pinabayaan ka ng totoo mong ama. Masyado ka lang maraming iniisip. I-focus mo na lang ang sarili mo sa mga bagay na magpapasaya sa'yo. Huwag mo nang alamin ang lahat ng tungkol sa nakaraan. Ayaw kong masaktan ka. Tumingala si Naomi. Sa tingin mo po, kaya kong maging masaya kahit hindi ko kilala ang biological parents ko? Magiliw ng umiti ang kanyang Yaya Lena. Maaari kang maging masaya, Naomi. Lumaki ka ngayon ng maayos dahil kina Sir Samuel at Ma'am Jade. Marami kang maibibigay sa mundo dahil binigyan ka ng chance ng mga magulang mo ngayon at yun ang mahalaga. Okay lang na maisip mo na parang kulang ka minsan, pero hindi ka nag-iisa. Nandito kami para sa'yo, para suportahan ka anuman ang mangyari. Kaya wag mo nang isipin ang mga taong pinabayaan ka lang. Tumango na lamang si Naomi pero hindi naalis ang bigat ng kanyang nararamdaman sa mga salita ng kanyang Yaya Lena. Nandun pa rin ang kagustuhan niyang malaman ang tunay niyang pagkatao. Lumipas ang mga araw, ganun pa rin ang daloy ng buhay ni Naomi. Papasok siya sa school, uuwi sa mansyon. Saglit nakakamustahin ng mga magulang niya pero magiging abala na ulit sa trabaho. Hanggang isang araw, narinig niyang nag-uusap ang kanyang Yaya Lena at ang kanyang mga magulang. Talaga? Nagtanong siya tungkol sa mga magulang niya? Tanong ng nanay niyang si Jade. Tumango si Yaya Lena. Opo ma'am, hindi ko po sinabi ang tungkol sa tatay niya kasi masasaktan lang po si Naomi kapag nalaman niya ang totoo. Bumuntong hininga ang kanyang amang si Samuel. Dapat, hindi niya na inaalam ang tungkol sa nakaraan niya. Tayo ng pamilya niya ngayon. Samuel, baka naguguluhan lamang ang anak natin. Intindihin mo na lang. Lumalaki na siya at nagtatanong na sa maraming bagay. Hayaan na lang muna natin.
Pero wag na lang natin sabihin sa kanyang nakaraan. Ayokong masaktan ng anak ko. Isa pa, kahit ano pang sabihin ng iba, para sa akin, walang kwenta ang tunay na ama ni Naomi, saad ng kanyang ina. Sandali siyang nag-isip. Puro tungkol sa kanyang tunay na ama ang kanyang naririnig. Napaisip tuloy siya kung nasaan ang inang nagluwal sa kanya. Ano na bang nangyari doon, Lena? Tanong ni Samuel sa kanyang yaya. Bumuntong hininga ito. Ang huling balita ko po, nagkaroon ulit ng isa pong anak si Elias. May nabuntis na babae raw at nasa 4 na taon na rin po yata yung bata na iniwan sa kanya. Napailing si Jade. Sana hindi naman ipaampun yung bata. O kung ipaampun man, sa maayos na pamilya sana mapunta. Pumasok agad si Naomi sa kanyang kwarto. Hindi siya mapakali. Elias ang pangalan ng kanyang ama. Marami ring alam ang kanyang yaya Lena tungkol sa kanyang nakaraan. Kailangan niya itong pilitin na sabihin ang mga impormasyong iyon. Yaya Lena, sige na naman po. Gusto ko pong malaman kung paano ako napunta kina mommy at daddy. Kung ano pong nakaraan ko. Alam ko pong kilala mo po ang tunay kong ama. Pamimilit niya pa rito. Umiling agad ang ginang. Naomi, tigilan mo ako. Wala kang mapipiga sa akin. Baka mapagalitan ako ng mga magulang mo. Yaya naman eh. Sabihin niyo na po sa akin. Promise, tayo lang po ang makakaalam. Hindi ko po sasabihin kina mommy at daddy na sinabi niyo sa akin. Hindi po ako magtatanong sa kanila dahil alam ko pong hindi nila ako sasagutin. Pero, yaya, deserve ko pong malaman yun. Tungkol po yun sa sarili ko eh. Tuluyan ang tumulo ang kanyang mga luha. Gusto niya lang namang malaman ang totoo. Baka sa pamamagitan nun, mapunan lahat ng kulang na kanyang nararamdaman. Umupo si Yaya Lena sa kanyang kama. Makinig ka. Naaawa rin naman ako sa'yo. Bakit ba gustong-gusto mong malaman? Pinunasan ni Naomi ang kanyang mga luha. Gusto ko po silang makita, makausap o kahit masulyapan man lang ang kalagayan nila o kung may iba po akong kapatid. Huminga muna ng malalim si Yaya Lena bago sinimulang magsalita. Pero wag mong sasabihin ang sinabi ko sa'yo ha. Hindi ko alam kung sino ang nanay mo. Wala akong alam tungkol sa kanya. Dayo kasi ang tatay mo. Tapos kayong mag-ama lang noon. Kung gusto mong makilala si Elias, sasamahan kita. Pero isang beses lang ha. Huwag ka na ulit mangungulit ng ganito. Tumango na lamang si Naomi. Sa wakas, napapayag niya rin ang kanyang yaya Lena. Kaya pagdating ng araw ng Sabado, naghanda na sila papunta sa kanyang tunay na ama. Napag-alaman niyang 1 oras ang layo ng bahay ni Elias mula sa mansyon. Hoy, Edgar, huwag mo sasabihin ito kina Sir Samuel at Ma'am Jade ha. Ikaw ako, yari ka sa akin. Saad ng kanyang yaya sa driver. Napakamot sa sentido si Edgar. Oo na, hindi ako magsusumbong. Basta bilisan nyo lang. Ang alam nila, pumunta lang kayo sa mall at may pinapabili itong si Naomi. Bumaba na sila ng sasakyan. Tinanaw ni Naomi ang barong-barong na bahay. Mukha namang matibay, pero kung ano-ano lang ang pinagsamang mga materyales. Diyan ang bahay ng tatay mo, Naomi. Nakita mo na? Kung hindi ka inampun ng mga magulang mo, sa ganitong kadugyot na bahay ka sana nakatira ngayon. Sabi pa ng kanyang yaya. Bumuntong hininga si Naomi. Halika na po, Yaya Lena. Katokin na natin yung pinto. Gusto ko pong makausap ang tatay ko. Hinawakan ni Yaya Lena ang kanyang kamay. Habang kumakatok sa pinto, kasabay noon ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Wala naman siyang inaasahan na kahit na ano. Talagang gusto niya lamang makita ang tunay niyang ama. Sino kayo? Yun ang tanong ng batang nagbukas ng pinto. Lumambot ang paningin ni Naomi. Anong pangalan mo? Crisel. Maliit ang boses na sagot nito. Tiningnan niya ang bata. Medyo madungis na ito kahit maaga pa lang naman. Dry din ang buhok nito na animoy hindi nalagyan ng shampoo. May kakaiba rin itong amoy na hindi kaaya-aya pero kaya niya naman. Nandyan ba si Elias, Neng? Tanong ng kanyang yaya Lena. Tumango ang bata at mas nilakihan ang bukas ng pinto. Ayun si tatay, bagsak na naman, lasing siya. Namilog ang mga mata ni Naomi nang makita ang loob ng bahay. Maraming nagkalat na mga damit at kung ano-anong mga balat ng chichirya. May mga bote pa ng alak kung saan-saan. At hindi na rin maganda ang amoy. Nakita niya sa katre ang kanyang amang si Elias. Tulog na tila ba hindi na darating ang bukas. Halata ang pag-ayaw sa mukha ng kanyang yaya Lena. Nako Naomi, umuwi na kaya tayo. Mukhang hindi makakausap ng matino si Elias.
Lagi naman yung lasing. Isa pa, ang baho at ang lamok dito. Baka makakuha ka ng sakit. Patay ako sa mami mo. Umiling siya kaagad. Saglit lang naman po tayo. Please, manatili pa po tayo rito. Isa pa, gusto ko rin pong makilala ng mabuti si Crisel. Tinitigan niya si Crisel. Napangiti siya nang makitang pareho sila ng mga mata. Kumain ka na ba? Tanong niya rito. Marahan itong umiling. Hindi pa. Tumayo siya kaagad. Kinuha ang pinabili niyang isang bucket ng fried chicken at kanin. Walang pagdadalawang isip na pumasok siya sa loob. Napatingin siya sa kanyang ama na tulog at humihilik pa. Naomi! Tawag sa kanya ni Yaya Lena. Pero sa kabila nun, ipinatong niya sa lamesa ang pagkain. Halika rito, Crisel, may dala kong pagkain para sa'yo. Inilabas ni Naomi ang pagkain. Napangiti siya nang makita ang pagtakam sa mukha ng kanyang kapatid. Pinaupo niya ito. Halatang gutom na gutom ng bata. Gayunpaman, pinigilan niya agad itong humawak sa pagkain. Marumi ang kamay mo, hugasan muna natin ha, sabi niya pa kay Crisel. Marahan niya itong hinila sa banyo. Sumalok agad siya ng tubig at hinugasan niyang mabuti ang kamay nito. Dapat naguhugas ka ng kamay mo palagi, lalo na kapag hahawa ka ng pagkain. Marami kang pwedeng makuhang bakterya kapag kumain ka ng marumi ang kamay. Mahinahon niyang sabi. Tiningala siya ng bata. Ang bait mo naman. Anong pangalan mo? Gumuhit ang ngiti sa mga labi niya. Naomi, tawagin mo na lang akong Ate Naomi. Pagkatapos maghugas ng kamay, pinakain niya na si Crisel. Pinapanood niyang kumain ng bata. May dumaang awas sa kanyang dibdib. Halatang gutom na talaga ito. Hinaplos niya ang buhok ni Crisel. Dahan-dahan lang, baka mabulunan ka. Ngumisi ito sa kanya. Ang sarap ng dala mong pagkain. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito. Nangilid ang mga luha ni Naomi. Napagtanto niyang kapatid niya ang batang nasa harap. Nakatamasa siya ng marangyang buhay. Samantalang ito, minsan lang makatikim ng masarap na pagkain. Bumulong sa kanya si Yaya Lena. Hindi mo yan buong kapatid. Nakabuntis ulit ang tatay mo sa ibang babae. Alam mo kasi, kilala ko yung nanay niyan. Kung sino-sino rin ang pinapatulang lalaki. Anak ng anak, hindi naman inaalagaan. Kumunot ang noon ni Naomi. Yaya, wag niyo pong sabihin yan. Baka marinig ni Crisel, bata pa siya. Hindi niya dapat naririnig ang mga ganyan. Hinayaan na lang ni Naomi na kumain ang batang babae. Muli siyang napatingin sa tatay niyang si Elias. Ni hindi man lang ito nagising. Gusto niya itong makausap pero sapat na sa kanya iyon. Tumayo na siya. Kinuha niya ang mga nagkalat na damit. Pinigilan siya agad ni Yaya Lena. Naomi, ang tigas ng ulo mo. Huwag ka nang maglinis dito. Baka may mahawakan kang mikrobyo. Sensitive pa naman yung skin mo. Lagot na talaga ako sa mga magulang mo. Tarantang sabi sa kanya nito. Bumuntong hininga siya. Yaya, masyado na po kayong OA. Dumi lang yan, makalat po. Hindi ko po kayang ganito ang lugar nila. Kahit kaunting linis lang gagawin ko. Hayaan niyo na po ako. Walang nagawa ang kanyang yaya. Tumulong na lang ito sa kanya. Napansin niyang maraming maruruming damit doon. Mukhang hindi nalalabhan. Kahit naman lumaki siya sa yaman, marunong siya kung paano ang maglaba. Maya-maya ay dumungaw sa pintuan si Mang Edgar. Naku Lena, umuwi na tayo niyang alaga mo. Hinahanap na si Naomi ni na Sir Samuel at Ma'am Jade. Baka mapagalitan na tayo. Natatarantang tumingin sa kanya si Yaya Lena. Nako, ito na nga bang sinasabi ko. Umuwi na tayo. Nagsalita agad siya. Ha? Ano po? Hindi po ba pwedeng magtagal tayo kahit ilang sandali pa? Hindi pa po siya nagigising. Hindi pa rin po tapos kumain si Crisel. Umiling agad si Yaya Lena. Nako, hindi na. Umuwi na tayo, Naomi. Pinagbigyan na kita rito. Nakita mo ng kalagayan nila. Tama na to. Walang nagawa si Naomi kundi ang pumayag. Kailangan niyang sumunod. Medyo mahigpit pa naman ang mga taong umampun sa kanya. Humarap siya kay Crisel. Kumain ka lang dyan ha. Ito ang number ko kung kailangan niyo ng tulong. Umiling naman ang bata. Wala kaming cellphone. Natigilan siya sa pagsusulat. Kung ganun, sisikapin kong bumalik. Bakas ang tuwa sa mga mata nito. Talaga? Magdadala ka ulit ng pagkain? Naaawa siya sa kanyang kapatid. 4 na taong gulang pa lamang ito at palagi pang lasing ang kanilang amang si Elias. Wala man lang nag-aasikaso sa mga ito. Marahan siyang tumango. Oo, magdadala ko ng pagkain para sa'yo.
Labag man sa kanyang kalooban, umalis na nga si Naomi sa bahay ng tunay na pamilya. Malungkot niyang tinanaw ang bahay na iyon. Wala man lang kabuhay-buhay ang paligid doon. Iniisip niya kung may nararamdaman bang kasiyahan ang kapatid na si Crisel sa sitwasyon nito. Nako, Naomi, narinig kita kanina ha. Sinabi mo ron sa bata na babalik ka pa. Hindi na talaga kita papayagan. Hindi ka pwedeng bumalik doon. Mayayari na tayo sa mga magulang mo. Hindi na kita pagbibigyan. Saad ng kanyang yaya Lena. Bumaha ang lungkot sa kanyang dibdib. Nakaramdam agad siya ng lungkot. Hindi na lamang siya sumagot. Tutol din naman ang kanyang puso roon. Dahil kahit anong hadlang pa ng sino man, walang makakapigil sa kanyang bumalik sa bahay ng kanyang amang si Elias. Lumipas ang mga araw, ang ginawang pagbisita ni Naomi sa bahay ni Elias ang naging laman ng kanyang isip. Simula ng araw na yon, palagi na lamang siyang nag-aalala. Iniisip niya kung lasing na naman ba ang kanyang ama o may nakakain pa bang matinong pagkain ang kapatid niyang si Crisel. Yaya Lena, sige na po, samahan niyo po akong pumunta doon. Hindi naman po tayo magtatagal sisilip lang. Halos pagmamakaawa niya rito. Umiling naman ang yaya. Tigilan mo na ako, hindi na kita dadalhin doon. Nakakatakot kang bata ka, baka mawalan kami ng trabaho dahil sa'yo. Dito ka na lang. Ano bang dahilan at gusto mong bumalik doon? Nakita mo naman ang sitwasyon, di ba? Kung hindi ka pinaampon ng tatay mo, baka ganoon din ang buhay mo, katulad ni Crisel. Yun na nga po ang point ko, Yaya Lena. Mahirap po ang sitwasyon nila roon. Hindi ko po mapigilan na mag-isip kung okay lang po ba sila. Kung kumakain po ba sila ng maayos. Hinawakan siya ng marahan ni Yaya Lena. Makinig ka, Naomi. Ito na ang bagong buhay mo. Hindi mo na dapat iniisip ang tatay mong ipinamigay ka lang. Hindi mo ba nakita kung gaano kawalang kwenta ang tatay mo? Isa pa kapag nalaman ito ng mga magulang mo, magtatampo ang mga yon. O kaya baka magalit pa sa'yo. Kaya please, makontento ka na lang sa buhay mo ngayon. Masasaktan ka lang sa ginagawa mo. Ikaw lang naman ang iniingatan namin. Hindi niya maintindihan kung paanong iniingatan siya ng mga ito. Halata namang nilalayo lang naman siya sa katotohanan. Walang ideya ang mga ito sa paligid niya. Walang ideya ang mga tao sa paligid niya. Hindi alam ng mga ito ang kanyang nararamdaman. Isang hapon, lumabas si Naomi mula sa school. Wala pa ang sundo niyang si Mang Edgar. Inayos niyang strap ng kanyang backpack. Sa pagliko niya, isang batang babae ang humarang sa kanya. Punit-punit ang damit nito at ang mga matay nagsusumamo. Parang may dumurog sa kanyang puso. Ate, pahingi pong barya o pagkain. Buong araw na po akong hindi kumakain. Paos na bulong nito. Bumilis ang tibok ng puso ni Naomi. Naalala niya ang nakababatang kapatid na si Crisel. Mas lalong tumindi ang kanyang pangamba sa kalagayan ng mag-ama. Nagpalingalinga siya sa paligid. May street foods doon, halika. Ibibili kita ng pagkain. Kahit marumi ang kamay ng bata, walang pag-aalinlangan na hinawakan iyon ni Naomi. Basta nasa isip niya lang ng mga oras na yon, tugunan ang gutom ng kawawang bata. Anong gusto mo rito? Gusto mo ba lahat? Tanong niya rito. Tumango naman ang bata. Ibinili niya ito ng maraming pagkain. Hindi niya alam kung mauubos nito iyon. Kung pwede lang tumagal ng maraming taon ang binigay niya, hindi na ito magugutom pa. Ibinigay niya sa pulubi ang pagkain at dumukot din siya ng pera mula sa kanyang wallet. Sa'yo na lahat ng to. Ang perang binigay ko sa'yo. Ibili mo lahat ng pagkain, ha? Salamat po. Maraming salamat po talaga. May makakain na po kami ng mga kapatid ko. Nanginginig ang mga kamay na kinuha nito ang pagkain. Sige na, umalis ka na. Puntahan mo ng mga kapatid mo. Magpakabusog kayo, ha? Pinagmasdan ito ni Naomi na lumakad palayo. Nakaukit sa mukha ng pulubing kanyang nakasalamuha ang isang matinding paalala kay Crisel. Mas lalo lamang iyong bumagabag sa kanyang isipan. Kaya namalaya niya na lamang ang sarili na nasa bahay ng kanyang amang si Elias. Hindi siya nagpaalam. Tinakasan niya ang driver, pero nag-text na lang siya na may group project sila para hindi mag-alala sa kanya ang mga taong nasa mansyon. Ate Naomi? Gulat na tanong ng kanyang kapatid. Crisel! Binitiwan ng bata ang laruan nito at sabik na tumakbo papunta sa kanya. Parang hinaplos ang kanyang puso nang yakapin siya nito. Saglit na panahon lang naman niya itong nakilala pero nangungulila siya kaagad.
Hindi magkaroon ng anak sina Samuel at Jade, kaya nga pinili na lang ng mga itong ampunin siya noon nang ialok siya sa mag-asawa. Marami siyang pinsan pero lagi naman siyang itinuturing na iba. Kaya masaya siyang makilala si Crisel na matatawag niyang kapatid. Ang tagal kitang hinintay, sabi mo babalik ka. Puno ng pananabik na sabi nito. Hinaplos niya ang buhok ng bata. Sorry, ngayon lang ako nakabalik. Halika na sa loob, may dala akong pagkain. Bilisan natin, saglit lang ako. Baka hanapin na ako sa amin. Hinawakan agad ni Crisel ang kanyang kamay. Bago pa sila makapasok sa bahay, nakita niya ang mga nilalaro kanina ng kanyang kapatid. Bumaha ang awa sa kanya nang makita ang mga iyon. Mga lupa at dahon-dahon lang ang nilalaro nito. Mukhang lutu-lutuan pa nga. Pagpasok, napabuntong hininga na lamang si Naomi. Katulad ng kanyang inaasahan, makalat doon. Pero wala ang kanyang ama. Nasaan ang tatay? Ang tatay mo, nasaan siya? Tanong niya rito. Nagkibit balikat ang bata. Hindi ko alam, hindi naman niya sinasabi sa akin. Pero kapag may trabaho sa ulingan, sumasama yun kay Mang Lando. Tara, bilis, gutom na ako. Tipid siyang ngumiti at ipinatong sa lamesa ang biniling pagkain. Binili ko ito sa kantin na nadaanan ko habang nasa biyahe. Sige na, maghugas ka na muna ng kamay mo. Tumakbo naman agad si Crisel. Maya-maya'y bumalik na din ito. Mabilis nitong nilantakan ng pagkain. Nakangiti niya lang na pinapanood ang kapatid. Ilang sandali pa, biglang pumasok si Elias. Suminghap si Naomi sa gulat. Marumi ito at pawisan. Iyon ang unang beses na makita niyang kanyang tunay na ama, hindi lasing at gising na gising. Anong ginagawa mo rito? Malamig ang boses na tanong nito sa kanya. Ako po si Naomi. Ako po yung batang ibinigay ninyo noon kay Yaya Lena. Nauutal na sabi niya rito. Kumunot lang ang noo ni Elias. Lumapit agad ito kay Crisel at inagaw ang hawak na pagkain. Nanlaki ang mga mata ni Naomi sa ginawa ng ama. Anong sinabi ko sa bata ka? Di ba, sabi ko sa'yo, huwag kang tatanggap ng kahit ano mula sa kanya. Sigaw ni Elias sa bata. Ayaw bitiwan ni Crisel ang fried chicken. Hindi, huwag mo kunin, akin yan, gutom pa ako. Naagaw ni Elias ang pritong manok at tinapon yun sa lupa. Umawang ang bibig na nang kunin pa rin iyon ni Crisel at walang pakundangang kinain. Hindi niya alam ang gagawin. Crisel, huwag mo nang kainin yan, marumi ang hawak mo. Ibibili na lang kita ng bago ha. Binuhat naman ni Elias si Crisel. Ikukulong nito ang kanyang kapatid sa banyo pero pinigilan niya ito. Ano bang ginagawa ninyo? Lakas loob niyang tanong. Bakit niyo po ikukulong ang kapatid ko sa banyo? Umalis ka na rito. Wala kang kapatid rito. Hindi kita anak. Bumalik ka na sa pamilya mo. Huwag ka nang babalik dito at magdadala ng kung ano-anong pagkain. Hindi namin kailangan yan. Mariing sabi nito. Parang sinakalang kanyang puso. Gusto ko lang naman po kayong makilala. Gusto ko po kayong makausap. Dinuro ni Elias ang pintuan. Umalis ka na. Wala kang makukuhang matinong sagot sa akin. Kaya nga kita binigay sa ibang tao para hindi na kita makita. Tapos, pabalik-balik ka pa rito. Halata ang desperasyon sa mukha nitong mapaalis siya. Gayunpaman, ramdam niyang ayaw siya nitong masaktan. Kapag nararamdaman nito sa sariling malapit ito, umaatras agad. Hindi rin siya hawakan ni Elias para makaladkad palabas. Pasensya na po. Wala na po akong magagawa kung ayaw niyo sa akin. Hindi ko na rin po itatanong kung bakit niyo ako ipinamigay. Pero hindi niyo po akong mapipigilang pumunta ulit dito. Itinuturing ko pong kapatid si Crisel. Nag-aalala po ako sa kanya. Kung ayaw niyo po akong makausap, wag niyo po akong pansinin. Wag po kayong mag-alala. Ituturing ko rin po kayo na parang hangin. Hindi na nakapagsalita si Elias. Walang salitang kinuha niya si Crisel. Dinala niya ito sa lamesa at muling pinakain. Mukhang wala na ring magawa si Elias, kaya ito na lang ang umalis sa bahay na iyon. Sige na, kumain ka pa. Tumingala sa kanya si Crisel. Anak ka rin ni tatay? Sa tingin mo, pagkatapos ng mga sinabi niya sa akin, anak niya pa rin ba ako? May himig ng pagtatampong tanong niya rito. Inosenteng ngumiti sa kanya si Crisel. Gusto kitang maging kapatid. Ang bait-bait mo. Ang ganda mo rin, Ate Naomi. Lagi ka pang may dalang pagkain. Sana,
Araw-araw kang pumunta dito. Hinaplos niya ang mukha nito. Maganda ka rin naman, basta maligo ka lang araw-araw. Si tatay, di naman niya ako inaalagaan ng maayos. Laging lasing yun, tapos kamuting kahoy palagi ang kinakain namin. Pero mahal ko siya. Mabuti pa ikaw, nagdadala ng masasarap na pagkain dito. Sa bahay niyo ba? Maraming ganitong pagkain, pati mga laruan? Oo naman, kung pwede nga lang ipatikim ko sa iyo lahat ng pagkain na titikman ko, ginawa ko na. Kaso hindi pwede, Crisel. Magagalit sina mommy at daddy. Nang mapansin ni Naomi na masyado na siyang nagtatagal doon, umalis na rin naman siya. Habang nasa biyahe, nakatulala na lang siya. Akala niya pa naman, yayakapin siya ng amang si Elias. Mukhang mas matindi pa ang galit nito sa kanya. Si Naomi dapat ang nagagalit. Siya naman kasi ang iniwan at ipinamigay na parang isang bagay sa ibang tao. Gayunpaman, wala naman siyang makapanggalit sa kanyang puso. Kailanman, hindi siya nagtanim ng sama ng loob kay Elias. Nais niya lang talagang makilala ang kanyang pinagmulan. Oh, late ka nang umuwi, iha. Hindi ka naman namin pinagbabawalan sa mga group project na yan. But next time, magpasama ka na kay Mang Edgar, okay? Sabi ng kanyang mommy. Tumango naman siya. Okay po. Sorry po. Kumusta ang araw mo, anak? Tanong naman ng kanyang daddy. Hindi niya napigilang yakapin ito. Bumuhos ang kanyang mga luha. Kanina niya pang pinipigilan ang emosyong iyon, pero masama talaga ang loob niya sa mga sinabi ni Elias kanina. Oh, bakit ka umiiyak, anak? Tanong ng kanyang ama. Wala po, pagod lang po siguro ako sa pag-aaral. Lumapit sa kanya si Jade at niyakap siya ng mahigpit. Tahan na, anak, masaya kaming matalino kang bata, pero kung hindi mo na kaya, pwede namang magpahinga, anak. Gusto mo bang mag-beach tayo? Kahit mga 3 days lang para naman maging klaro ang isipan mo. Umiling agad si Naomi. Hindi po, magiging okay din po ako, mommy. Thank you po sa concern nyo sa akin. Pinunasan nito ang kanyang mga luha. Oo naman, bakit hindi kami magiging concern sa'yo? Ikaw ang anak namin. Pinagmasdan ni Naomi ng mabuti ang kanyang mga magulang. Mukhang tama si Yaya Lena. Nasa harap niya ang mga taong tunay na nag-aaruga sa kanya. Kaya bakit kailangan niya pang kilalanin ang taong walang pakialam sa kanya? Pero kahit itanggi niya pa rin iyon sa kanyang sarili, magpapatuloy pa rin siyang kilalanin ang kanyang amang si Elias. Maghahangad pa rin siyang makasama ang kapatid na si Crisel. Ano ba naman tong ginagawa natin, Naomi? Bakit ba gusto mong kunin ang luma mong damit at mga laruan? Tanong ng kanyang Yaya Lena. Hindi siya agad nakasagot. Alam niyang mahirap maghanap sa bodega nila. Marami na rin kasing ibang lumang gamit ang nakatambak doon. Yaya Lena, may ginawa po kasing donation drive sa school. Sagot niya na lang. Kahit ang totoo, ibibigay niya lang naman ang lahat ng yun kay Crisel. Naaawa kasi siya sa kapatid. Napansin niyang kaunti lang ang mga damit nito. Yung iba, maliit at butas-butas pa. Wala rin itong matinong laruan. Samantalang siya, laging bago ang mga damit. May mga dollhouse at kung ano-anong stuffed toys ang mayroon siya. Kaya sana kahit man lang iyon, maibigay niya kay Crisel. Mahirap ang buhay ng mga ito, pero ayaw niyang kalimutan ng kanyang kapatid na bata rin ito. Oh, ayan na. Ang dami. Ang hirap, ha? Hingal na reklamo ni Yaya Lena. Salamat po. Nakangiti niyang sabi. Inayos niya agad iyon, balak niyang mag-cutting classes para mas mahaba ang oras niya sa pagbisita. Kapag gagawin niya pa kasi iyon pagkatapos pumasok sa school, gagabihin na siya. Isa pa, hindi rin siya makakatakas kay Mang Edgar. Siguradong maghihinala na ang kanyang mga magulang kung lagi na lang siyang may group project. Ate Naomi, mabilis na tumakbo sa kanya si Crisel at kinuha ang mga dala niya. Napatingin sa kanya si Elias pero umiwas lang din ulit ng tingin. Nagpatuloy ito sa pagsisibak ng kahoy. Wala itong sinabing kahit ano. Hindi rin naman siya tinaboy. Huminga siya ng malalim. Mas okay na yun sa kanya kaysa palayasin siya nito palagi. Wow! Ang daming damit at laruan! Bulalas ni Crisel nang makita ang kanyang mga dala. Hinawakan niya sa braso ang kapatid. Crisel, halika muna. Ibinigay ko muna lahat ng ito pero pagtulungan natin linisin itong bahay ninyo, ha? Palagi na lang kasing marumi. Baka magkasakit kayo. Naglinis na nga sila. Ang dami na ring agiw.
Halatang ilang buwan na yatang hindi nalilinis sa sobrang dami ng alikabok. Hindi siya kailanman naglinis ng ganoon sa mansyon dahil may mga kasambahay din naman sila. Kaya sa parte niya, nakakapagod iyon. Siya kasi ang mas kumikilo sa kanilang dalawa ni Crisel dahil bata pa lang naman ito. Crisel, kailangan mong matutong maglinis. Alam kong bata ka pa pero kayo lang ang naiiwan dito. Dapat marunong ka pa rin. Sabi niya sa kapatid. Nakangiting tumingala si Crisel sa kanya. Sige, basta magdadala ka lagi ng pagkain dito ha. Sawa na kasi ako sa dinadala ni tatay ng mga pagkain. Yung pagkain dala mo, masasarap. Tumango si Naomi. Oo naman, basta maglinis ka lang din. Hindi mo naman kailangang sobrang galing sa paglilinis, pero kahit iwasan mo na lang ang mas magkalat pa. Ilagay nyo ang maruruming damit sa isang lalagyan, maghugas ka ng pinggan pagkatapos gamitin. Mga simple at maliliit na gawain, pero malaking bagay para mapanatili ninyong malinis ang bahay. Isang dramatikong ungol ang pinakawalan ni Crisel. Pero nakakatamad ang paglilinis. Natawa naman si Naomi. Mas maganda at maginhawa tumira sa isang malinis at komportableng espasyo. Bukod doon, mas maaliwalas tingnan kapag malinis ang bahay, Crisel. Mas masarap magpahinga. Pagkatapos nilang maglinis ng bahay, sabay na silang kumain. Gusto niya mang tawagin si Elias, hindi niya na lang tinuloy. Wala na lang siyang gagawin, baka mapalayas pa siya ng maaga kung pipilitin niya pa. Talaga, Ate Naomi, sa akin lahat ng laruang to. Ang ganda lahat. Ngayon lang ako nagkaroon ng ganito kagandang mga laruan at damit. Para akong prinsesa. Tuwang-tuwang sabi nito. Oo naman, pero maligo ka muna ha. Ang baho mo na, Crisel. Pinaliguan niyang kapatid. Dinamihan niyang shampoo nito at sabon sa katawan. Natatawa na lang siya kapag nagpapaiwas ito dahil sa lamig ng tubig. Ayan ka na, Crisel. Malinis at mabango ka na. Hindi ka na amoy araw. Sabi ni Naomi, marahang tinatapik ang tuwalya ang basang buhok ng kapatid. Ngayon lang may nagpaligo sa akin. Yung nanay ko, iniwan na ako. Baby pa lang ako eh. Ang bait mo naman. Para lang nanay. Pwede bang maging nanay na lang kita? Tumawa si Naomi. Anong nanay? Ate lang no, ginawa mo naman akong matanda na. Bata pa lang din ako. Gusto lang talaga kitang alagaan. Ikaw, may nanay ka? Tanong pa sa kanya nito. Meron, sagot niya naman. Naisip niya agad ang kanyang mommy. Napakabuting nanay nito. Maganda ang naging pagpapalaki sa kanya. Kaya hindi rin talaga siguro siya marunong magtanim ng sama ng loob. Gayunpaman, iniisip niya rin kung sino ba talaga ang tunay niyang ina. Kaya gusto niya ring makausap si Elias ng maayos. Maraming bagay ang hindi pa rin malinaw sa kanya hanggang ngayon. Napabalik siya sa wisyo nang may tumalsik na tubig sa kanyang mukha. Mag-ingat ka dyan, nababasa na ako oh. Muling humagikhik si Crisel. Kumikinang ang mga mata. Gusto kong maligo, nakakatuwa pala maligo. Masaya talagang maligo, ibang pakiramdam kapag fresh, hindi ka na rin magiging mabaho. Imporma niya rito. Ayokong maging mabaho. Natatawang sabi pa ni Crisel. Ngumiti si Naomi. Kaya nga dapat maligo ka araw-araw. Kapag naglalaro ka sa labas buong araw at pinagpapawisan, doon ka bumabaho. Marami ring germs ang didikit sa katawan mo. Sige, lagi akong maliligo. Pinatuyo ni Naomi ang buhok ni Crisel. Halika na, bibihisan na kita para makapaglaro ka na. Lumiwanag ang mukha ng kanyang kapatid. Sige. Pinagmasdan niyang maglaro ang bata. Mahina siyang tumawa nang bigla na lang itong antukin. Maya-maya pa'y nakatulog na nga ito. Inayos niya ng higa si Crisel bago lumabas. Naabutan niya si Elias doon. Tahimik na nagpapaapoy sa tungko. Tumingin ito sa kanya pero saglit lang. Para bang irita itong tumingin sa kanya. Tumikhim si Naomi. Tulog na po si Crisel, alis na po ako. Kailangan ko na pong umuwi, baka hinahanap na po ako sa bahay. Hindi pa rin ito nagsalita. Siya nga po pala, may iniwan din po akong pagkain para sa inyo. Kainin niyo po yon, para sa inyo talaga yon. Sige, aalis na ako. Iyon ang huling mga salita niya bago umalis. Para sa kanya, mabigat sa pakiramdam ang hindi pansinin ng sariling ama. Ito ang may kasalanan, pero halos siya pa ang sumusuyo. Gusto niya mang maintindihan si Elias, kahit paglapit man lang, ayaw nitong pahintulutan. Duda pa nga siya kung kainin nito ang pagkaing iniwan niya roon.
Bumuntong hininga na lamang si Naomi. Hangad niya na lamang na sana kausapin na siya ni Elias. Gusto niya lang namang malinawan sa lahat kung bakit nagawa siya nitong ibigay sa ibang tao. Yun lang naman talagang ninanais niya simula pa lang. Pagkarating sa mansyon, sinalubong agad siya ng kanyang mga magulang. Ngumiti sa kanya si Jade. Nandito ka na pala, Naomi. Kumusta? Anong ginawa niyo sa school ngayon? Baka may manliligaw ka na ha? Tanong pa ng kanyang ama. Mahinang tumawa si Naomi. Daddy, wala po. Wag po kayong mag-alala. Hindi naman po ako nagpapaligaw kahit kanino. Okay lang din po ako sa school. Kaso, bakit parang malungkot ang prinsesa namin? Okay lang ba talaga ang lahat? Kung may problema ka, huwag kang mag-alinlangan na magsabi sa amin ng daddy mo. Nag-aalala ko sa'yo, anak. Kakaibang kinikilos mo lately. Akala mo ba hindi ko napansin? Wala po, medyo pagod lang po talaga ako, mami. Jade, hayaan mo ng anak natin. Mahabang araw niya ngayon. Mabuti pa, paakyatin na natin si Naomi para makapagpahinga. Sumunod na lang si Naomi. Pumasok na siya sa kanyang kwarto. Nakokonsensya talaga siya. Hindi niya na kayang magsinungaling sa mga ito. Deserve ng kanyang mga magulang na malaman ng totoo. Pero paano kung magalit sila? Paano kung pigilan siyang makita sina Elias at Crisel? Kinakatakot niya rin ang sinabi ng kanyang yaya Lena na baka magtampo ang mga taong umampun sa kanya. Sa mga lumipas na araw, naging ganoon ang routine ni Naomi. Lagi siyang uma-absent para magkaroon ng oras na makabisita kay Crisel. Hindi niya alam kung ayos lang ba yun kay Elias, pero hinahayaan lang naman siya nito. Kaya lang, iba ng araw na yon. Gulat na gulat siya nang makitang umiiyak si Crisel habang nakayakap kay Elias. May isang matandang babae roon at kinukuha ang kanyang kapatid. Tumakbo agad si Naomi at kinuha ang bata. Anong ginagawa niyo kay Crisel? Gulat niyang tanong sa mga ito. Yumakap ng mahigpit sa kanyang kapatid. Ate Naomi, tulungan mo ako. Ibibigay ako ni tatay sa kanila. Ayoko ate, gusto ko lang dito. Hindi ko sila kilala. Hindi makapaniwalang tumingin si Naomi sa ama. Anong ginagawa mo? Bakit kailangan mo pang ipaampun si Crisel? Hindi ko na kaya. Mas mabibigyan ng magandang buhay si Crisel sa kanila. Huwag kang makialam dito. Mariing sabi ni Elias. Paanong hindi ako makikialam? Kapatid ko si Crisel. Ayaw niyang sumama sa kanila. Bakit mo siya pinipilit? Tumikhim ang matandang babae. Mabuti pa. Umuwi na lang muna kami. Babalik na lang kami kapag okay na. Tumingin si Naomi sa mga ito. Hindi po. Sorry po sa pagiging bastos pero wag na kayong bumalik. Hindi ako papayag na kunin niyo si Crisel. Walang nagawa ang mga ito kundi ang umalis. Hindi talaga siya papayag. Ayaw niyang makitang umiiyak ng ganoon ang kapatid niya. Hinawakan siya ni Elias sa braso. Ano bang problema mo? Bakit ka nangingialam sa desisyon ko? May sarili ka ng pamilya, di ba? Ano naman? Kahit pagbalik-balik na rin natin ang mundo, anak mo pa rin ako. Kapatid ko si Crisel. Pinipili kong hindi magalit sa inyo kasi hindi ako pinalaki ng mga taong umampun sa akin na magtanim ng galit. Pero ano tong ginagawa mo? Talaga? Nagawa mo sa akin, pati kay Crisel gagawin mo? Tuloy-tuloy niyang sumbat dito. May kumislap na luha sa mga mata ni Elias. Huwag mo akong sumbatan ng ganyan. Wala kang alam sa nararamdaman ko. Tumulo ang mga luha ni Naomi. Paano kita maiintindihan kung hindi mo pinapaintindi sa akin? Kahit gustong gusto po kitang makausap, palagi ka namang umiiwas. Umalis ka na. Humigpit ang hawak niya kay Crisel. At ano, ipinapamigay mo siya na parang isang bagay? Ikaw ang ama niya. Dapat mo siyang protektahan. Nangingialam po ako dahil hindi tulad mo, mahal ko si Crisel. Hindi ako tatayo rito at panonoorin kang itapon ng sarili mong anak sa ibang tao. Hindi mo po siya pwedeng ibigay na parang wala lang. Puno ng hinanakit ang boses ni Elias. Bibigyan siya ng magandang buhay ng mga taong aampun sa kanya. Hindi mo dapat pakialaman ang desisyon ko. Mas mapapabuti si Crisel doon. Dapat mawala na siya rito para hindi ka na rin magbabalik-balik pa rito sa bahay na to. Ayaw kitang makita, pero balik ka pa rin ng balik. Mas may isasakit pa pala ang mga salita nito sa kanya. Tuloy-tuloy na bumagsak ang mga luha ni Naomi. Sakalang tumimo sa kanyang isang bagay. Hindi lang siya basta ipinamigay. Galit sa kanya si Elias. Talaga po? Nanginginig ang kanyang boses. Ganyan ka po kababaw na para lang hindi ako bumalik dito. Ibibigay mo sa ibang tao ang kapatid ko? Kasi alam ko pong kaya nyo. Sa halip na palakihin kami ng maayos at magsika po kayo para sa amin,
Pinipili nyo lang ipasa sa ibang responsibilidad ninyo bilang ama sa amin. Ano bang nagawa naming mali? Dapat nga po akong galit sa inyo. Pero bakit parang ako pang kailangang magmakaawa sa inyo? Hinawakan ni Elias ang braso niya. Gusto mo talagang malaman ang dahilan, di ba? Kaya ka nandito kasi gusto mong malaman ang totoo. Pwes, ito ang totoo. Pinaampun kita hindi dahil mahirap o dahil hindi kita kayang buhayin. Nasusuklam ka po sa akin, hindi ba? Bahagyang pabulong na boses ni Naomi. Puno ng sakit ang mga mata ni Elias at nang hinang napaupo. Hindi ko kayang tingnan ka. Sa tuwing nakikita kita, ang nakikita ko lang ay siya. Sino pong tinutukoy ninyo? Ang iyong ina. Basag ang boses na sabi ni Elias. Namatay siya nang ipinanganak ka. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang makita ka. Nagpapaalala ka sa akin sa pagkamatay ng asawa ko. Parang pinipiga ang puso ni Naomi. Ibig sabihin, kinakasuklaman mo po ako dahil doon? Sinisisi mo po ako sa isang pangyayaring hindi ko naman ginusto? Oo, galit ako sa'yo, Naomi. Ang sabi ni Elias. Nagagalit ako sa'yo dahil kinuha mo siya sa akin. Ikaw ang dahilan kung bakit siya namatay. Ang iyong kapanganakan, ang iyong pagdating. Ikaw ang kabayarang hindi ko ginusto sa pagkawala niya. Sa tuwing tinitingnan kita, ang nakikita ko lang ay ang pagkamatay ng nanay mo. Ang sakit na dinulot sa kanya. Ikaw ay palaging nagpapaalala kung ano ang nawala sa akin. Tumulo ang mga luha sa pisngi ni Naomi. Di mo po ako pwedeng sisihin sa nangyari. Dahil bata pa lang ako noon. Bakit? Sa tingin niyo po ba ginusto ko pong mamatay ang sarili kong ina dahil sa akin? Dahil kung nasa tamang pag-iisip lang po ako noon, buhay po ng nanay ko ang pipiliin ko para hindi na nangyari ang lahat ng to. Tumalikod si Elias sa kanya. Hindi ko kayang tingnan ka. Hindi ko kayang harapin ang sakit. Ang patuloy na paalala sa kung anong nawala sa akin. Pabigat ka para sa akin, Naomi. Isang palaging paalala ng aking kalungkutan. Kaya ipinamigay kita. Alam kong ito makakabuti para sa ating dalawa. Dahil kung lumaki ka lang din sa akin, baka mas masakit pa kaysa sa katotohanan ito ang maramdaman mo. Nakatitig si Naomi sa kanyang ama. Para bang paulit-ulit na tinutusok ang kanyang puso dahil sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Hindi mo po ako binigyan ng pagkakataon. Hindi mo ba naisip na baka lumipas din naman yung galit ninyo? Alam ko pong nagluluksa kayo sa pagkawala ng nanay ko pero hindi nyo po ba naisip na bunga rin ako ng pagmamahal ninyo? Hindi nyo ba naisip kung gusto ba ng nanay ko ang ipinamigay nyo ako? Nanatiling tahimik si Elias. Tinakpan ni Naomi ang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Ang tanging ingay sa silid ay ang tahimik na hikbi ni Naomi. Niyakap siya ni Crisel. Bawat luha, isang patunay ng sakit at pagtanggi na matagal niyang tiniis. Umuwi si Naomi na sobrang lungkot. Namumugto ang kanyang mga mata. Wala na yata siyang lakas ng loob bumalik doon. Pero alam niyang hindi niya rin kaya. Palilipasin niya lang ang ilang araw, muli siyang babalik. Ganoon niya kamahal ang kanyang ama't kapatid. Kaya lang, hindi pa natatapos ang kanyang problema. May bumungad na naman sa kanyang isa pa. Galit na galit siyang sinalubong ng kanyang mga magulang. Naomi, saan ka pumunta? Lumakas ang boses ng kanyang daddy. May bahid ng galit. Tumawag kami sa paaralan mo at sinabi nilang wala ka sa klase mo. All this time, alam namin nasa school ka. Nag-aalala kami sa'yo. Namilog ang mga mata ni Naomi. I'm sorry po, hindi ko po sinasadyang mag-alala kayo ni mommy. Nilapitan siya ng kanyang ina. Nag-aalala? Naomi, hindi ito tungkol sa pag-aalala. Tungkol din ito sa pagtitiwala. Kailangan naming malaman kung saan ka ba pumupunta, lalo na kapag wala ka sa school. Magsabi ka nga, may boyfriend ka na ba? Umiling siya kaagad. Gusto ko lang pong mapag-isa. Mag-isa? Buong araw kang wala. Hinampas ni Samuel ang kamay sa mesa, dahilan para mapatalon si Naomi. Anong ginawa mo, Naomi? Sabihin mo sa amin ang totoo. Tumulo na ang mga luha niya. Pumupunta po ako sa tunay ko pong ama at kapatid. Natahimik ang kanyang mga magulang. Tumulo na naman ang kanyang mga luha. Wala nang paraan para makapagsinungaling pa siya at itago ang katotohanan sa mga ito. Ang iyong ama? Mahinang tanong sa kanya ni Jade. Tumango si Naomi. Sorry po kung hindi ko po sinabi sa inyo. Kahit hindi nyo naman po sabihin sa akin. Alam ko po sa sarili kong ampun ako. Si Yaya Lena po ang nagturo sa akin ng tunay kong ama. Ako po ang nagpumilit. Huwag niyo po siyang sisihin. Gustong gusto ko lang po talagang alamin kung saan po ako nagmula. Kasi kahit ano pong gawin ko,
Hindi mapunan tong kakulangang nararamdaman ko. Pero, bakit hindi mo sinabi sa amin, anak? Tanong ng kanyang ina, puno ng pagkabigo ang boses. Natatakot po ako, Mami. Natatakot po ako na baka magalit kayo ni Daddy. Alam ko pong mahal niyo ako. Hindi ko gustong masaktan kayo dahil lang po hinahanap ko ang tunay kong pamilya. Bumuntong hininga si Samuel. Lumambot ang ekspresyon sa mukha nito. Naomi, mahal ka namin. Kahit hindi ka nanggaling sa amin, dugot laman ka naming itinuring anak. Gusto lang naming maintindihan, bakit hindi mo sinabi sa amin tong ginagawa mo? Hindi ka dapat naglihim. Sa lahat ng tao, dapat kami ang pinagkakatiwalaan mo. Masakit to para sa amin, pero kung gustong gusto mo talagang malaman ng tungkol sa kanila, wala rin naman kaming karapatang pigilan yon. Niyakap niya si Samuel. Bakit ganun po ang tatay ko? Wala po siya sa tabi ko nung kailangan ko siya. Pero bakit hindi ko makuhang magalit sa kanya ng lubusan? Hinawakan ni Jade ang kanyang kamay. Naomi, dahil pinalaki ka namin ganyan, hindi ka namin huhusgahan. Gusto lang naming malaman ang ginagawa mo. Huwag mo nang uulitin yun, ha? Papayag kaming makita mo sila pero tuwing weekends lang. Huwag mo rin pabayaan ang pag-aaral mo. Basta kahit anong mangyari, palagi mong tatandaan na kasuporta kami sa'yo. Mas lalong napaiyak si Naomi. Kung may magandang dulot man ang ginawa sa kanya ni Elias, yun ay ang ibinigay siya sa mga taong walang katumbas magmahal. Na kahit hindi siya tunay na anak ng mga ito, gagawin pa rin ang lahat para sa kanya. Katulad ng gustong mangyari ni Naomi, malaya na nga siyang bumibisita kina Elias at Crisel. Sinasamahan na lang siya ng kanyang yaya Lena. Kaya lang, isang araw, nagulat siya nang makitang sobrang linis ng bahay ni Elias. Nakita niya rin ang kanyang kapatid, labis ang pananabik nito. Ate Naomi, sabi po ni tatay papasok na raw po ako sa school, pag-aaralin niya raw po ako. Nakangiting sabi ni Crisel. Nalaki ang mga mata niya. Talaga? Mabuti kung ganun, ibibili kita ng gamit sa school. Wag na ate, nangako sa akin si tatay, pag-iipunan niya raw yun. Namangha siya sa sinabi ng kapatid. Napansin niyang pagbabago ng kanyang amang si Elias. Hindi na rin ito masyadong naglalasing. Ilang sandali pa, pumasok ito sa loob. May dala itong isang mangkok ng adobong manok. Naghain agad ito ng mga plato at kasama siya. Naiilang na tumingin sa kanya si Elias. Halina kayo mga anak, kumain na tayo. Napalunok si Naomi sa kaba. Hindi niya inasahan yon, natatawagin din siyang anak nito. Nang makaupo siya, aligaga itong sumandok ng pagkain para sa kanya. Nangilid ang kanyang mga luha. Hindi niya inasahang pagsisilbihan siya ng kanyang tunay na ama. Sige na mga anak, kumain na kayo. Mahinang saad nito. Kahit hindi sabihin ni Elias, alam niyang unti-unti na nitong binabago ang sarili. Oo nga po pala, next week po birthday ko po. May birthday party sa mansyon. Gusto ko pong nandun kayo ni Crisel. Malumanay niyang sabi. Nahihiyang tumingin sa kanya si Elias. Nako, nakakahiya. Pang mayaman naman yon. Baka mapahiya ka lang namin, Naomi. Hindi po, pumunta po kayo. Mas magiging masaya po ako kung nandun po kayong dalawa. Isa pa po, kahit casual lang din po ang suotin nyo, ayos lang po yun. Tipid na ngumiti si Elias. Sige, pupunta kami. Napangiti na rin si Naomi. Naging abala ang lahat para sa kanyang birthday party. Ayaw niya sana ng mag-arabo pero mapilit ang kanyang mommy. Naomi, napansin namin masaya ka this past few days. Kumusta ang pagbisita mo sa tatay mo? Tanong ng kanyang mommy. Napangiti siya. Ayos lang naman po, mas talo ko pong nakikilala si tatay at si Crisel. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Kumusta na? Okay na bang pakiramdam mo sa lahat ng ito? Komplikado pa rin po mami pero gusto ko siyang intindihin at mukhang nagbabago na naman po si tatay. Tumango naman si Jade. Naiintindihan namin sweetheart, gusto lang naming maging masaya at ligtas ka. Kung may nararamdaman kang mali, alam mong maaari kang lumapit sa amin palagi ng daddy mo. Kausapin mo lang kami. Niyakap niya ang ina. Salamat po talaga. Dumating na nga ang kanyang kaarawan. Marami siyang bisitang dumating, pero nang makita niyang pumasok sina Elias at Crisel, mas lalong napuno ng kagalakan ng kanyang puso. Happy birthday, Naomi! Sabi ni Elias at ibinigay ang regalo. Nakangiti niyang tinanggap iyon. Nang buksan niya, natigilan siya sa kanyang nakita. Isang photo album iyon, laman ang mga larawan ng kanyang tunay na ina.
Si nanay po ito, di ba? Bulong niya na puno ng emosyon ng boses. Umupo si Elias sa tapat niya, baka sa mukha ang panghihinayang. Oo, Naomi. Ang nanay mo at ikaw, mga larawan niya nung ipinagbubuntis ka pa lang. Sobrang saya niya nang malaman niyang buntis siya sa'yo. Tumulo ang mga luha ni Naomi. Para bang sinasabi nitong mahal naman talaga siya ng kanyang ina, na kung hindi nangyari ang lahat ng pighati, malamang isa silang masaya at buong pamilya. Hindi niya napigilan ng yakapin ng tunay na ama. Bata pa ako noon, anak. Natatakot. Nawala simula nang mawala ang nanay mo. Akala ko yun ang pinakamagandang bagay para sa'yo, ang mabigyan ka ng mas magandang buhay, isang matatag na tahanan. Hindi ka pwede sa akin dahil sobrang hina ng loob ko. Pero nagkamali ako. Nakagawa ako ng isang pagkakamali at nabuhay ako sa pagkakasalang yun sa araw-araw. Pinunasan nito ang kanyang mga luha. Sorry sa lahat ng nagawa ko. Sa mga taon na ginugol mo sa pag-iisip kung sino ako, kung sino ang iyong tunay na ama. Umiling si Naomi. Ayos lang po yun. Matagal ko na po kayong pinatawad at palagi po akong umaasang magiging okay ang lahat. Ibinigay niyo po ako sa mabubuting tao, kaya hindi ko rin po magawang magalit sa inyo. Pumikit si Elias. Bumagsak ang mga luha. Hindi ko na mababago ang nangyari. Pero gusto kong malaman mong kahit hindi ako naging mabuting ama, hayaan mong bumawi ako sa'yo. Napangiti si Naomi. Magpatuloy lang po ang pagbabago niyo para kay Crisel. Nakabawi na po kayo nun sa akin, tatay. Natuto siyang magpatawad na lahat ng bagay sa mundo may rason. Simula ng araw na yon, nagkaroon ng dalawang pamilya si Naomi na nagmamahal sa kanya. Ang kakulangan na hindi niya alam kung papaano pupunan, hinayaan ng Diyos na mabuo at alisin ang anumang kalungkutan. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.